Atienza, ibinunyag ang diskarte ni Legarda para sa prangkisa ng anak. Isiniwalat ni dating Buhay Party List Representative Lito Atienza ang mga detalye sa likod ng kontrobersyal na pagkakapasa ng prangkisa para sa solar para sa bayan. Ang kumpanyang pagmamayari ni Leandro Leviste na anak ni Senador Loren Legarda. Ayon kay Atienza, ang buong proseso ay puno ng maniobra at paggamit ng impluwensya upang mapaboran ang pansariling interes ng pamilya ni Legarda. Batay sa salaysay ni Atienza noong 2018 ay personal siyang nilapitan ni Senador Legarda upang humingi ng pabor. Hiniling umano ng senadora na pabilisin ang pagpasa ng isang national franchise para sa kumpanya ng kanyang anak. Sa panahong iyon, si Leandro ay nasa edad 20 pa lamang at inilalarawan ni Atienza bilang isang kabataang may mataas na ambisyon na maging susunod na Elon Musk. Gayunpaman, binigyang diin ng dating kongresista na tila dumaan sa shortcut ang binata sa tulong ng kapangyarihan ng kanyang ina. Bilang Deputy Speaker at aktibong miyembro ng Committee on Franchise noon, may malaking boses si Atienza sa pagpasa ng mga ganitong batas. Ngunit nang suriin niya ang mga dokumento ng kumpanya, agad siyang nadismaya. Ang solar para sa bayan ay may puhunan o kapital na 1 milyong piso lamang. Kinwestiyon ni Atienza kung paano ang isang maliit na halaga ay makakapagbigay ng kuryente sa buong Pilipinas at tinawag pa niyang isang biro ang nasabing aplikasyon. Dahil sa pagtanggi ni Atienza, muling bumalik ang kampo ni Legarda bitbit ang bagong papeles. Sa pagkakataong ito, ang puhunan ng kumpanya ay biglang naging 1 bilyong piso. Bagaman hindi direktang sinabi ni Atienza kung saan nanggaling ang biglaang pagdami ng pera, ipinaalala niya na bilyonaryo na ang senadora noon pa man. Sa kabila ng paglaki ng kapital, nanatiling matigas ang paninindigan ni Atienza laban sa paggawa ng prangkisa dahil sa mga reklamo mula sa ibang mga negosyante sa sektor ng enerhiya. Dahil hindi makuha ang boto ni Atienza, dumaan umano si Legarda sa ibang mga makapangyarihang tao. Sinabi ni Atienza na kinausap siya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo upang pagbigyan ang senadora dahil sila ay magkakaibigan. Hindi rin tumigil si Legarda at ginamit pa ang tulong ni dating Governor Sally Perez ng Antique para makipagpulong sa kanya sa Manila Polo Club, ngunit tumanggi na si Atienza na talakayin ang paksa. Ang pinakamabigat na akusasyon ni Atienza ay ang paggamit ni Legarda sa kanyang posisyon bilang chairwoman ng Senate Finance Committee. Sa tungkuling ito, hawak ni Legarda ang budget na kailangan ng mga mambabatas para sa kanilang mga proyekto. Ayon kay Atienza, naging agresibo ang senadora sa paglobby sa mga miyembro ng mabababang kapulungan. Nangako umano ito na tutulungan ang mga proyekto ng mga kongresista basta't iboboto nila ang prangkisa ng kanyang anak. Dahil sa mga pangako ng langit, napagtanto ni Atienza na wala na siyang magagawa para pigilan ang pagpasa ng bill. Bilang huling depensa, nagpasok siya ng isang mahalagang probisyon sa batas na tinatawag na Section 8. Sa ilalim nito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta o paglipat ng prangkisa sa ibang kumpanya nang walang pahintulot ng Kongreso. Hinala ni Atienza, plano lamang ni Leandro na i-flip o ibenta ang prangkisa para kumita ng malaki nang walang paghihirap. Sa huli, kinumpirma ni Atienza na tama ang kanyang hinala dahil ang prangkisa ay napunta rin sa kamay ng mga dayuhang Koreano. Ayon sa kanya, malinaw na may bad faith o masamang intensyon sa simula pa lamang. Binigyang diin niya na ang layunin ng mag-ina ay hindi ang tunay na pagseserbisyo at pagbibigay ng murang solar energy sa bansa, kundi ang mabilisang pagkita ng salapi gamit ang kapangyarihan sa gobyerno. Hindi daw DDE si Toby Tiangco, isa siyang taong maprinsipyo. Sa mundong ibabaw, may 3 bagay na hindi mo matatakasan: kamatayan, buwis, at ang biglaang pag-iingay ng isang trapo kapag malapit na ang eleksyon o kapag hindi nakuha ang gusto niyang pwesto. Kamakailan, tila nagising sa isang mahabang pagkakaidlip si Navotas Representative Toby Tiangco. Bigla siyang naging anti-corruption crusader at truth teller. Pero teka, sino nga ba ang niloloko natin? Matatandaan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bahagi si Toby ng Supermajority Coalition. Sa loob ng 6 na taon, tila naputulan ng dila ang ating bida. Wala tayong narinig sa kanya tungkol sa madugong war on drugs. Wala siyang kibo nang ipasara ang
ABS-CBN kahit sa mga kasong ipinukol kina Laila De Lima, Antonio Trillanes at Leni Robredo, parang estatwa si Toby sa sulok. Maging sa family corruption scandal na yumunig sa bansa, nasaan ang boses ni Toby? Ayun, tahimik. Kasi nga naman, bakit mo kakalabanin ang nakaupo kung komportable ka sa pwesto mo? Nang manalo si BBM noong 2022 dahil sa popularidad nito, aba, biglang naging unit team ang ating bida. Naging campaign manager pa nga siya ng senatorial slate nito noong nakaraang Mayo 2025. Pero ang resulta, palpak. Tila isinuko niya ang Visayas at Mindanao sa mga Duterte. Kahit ang batikang journalist na si Rico Hizon, hindi napigilang butasin ang mga argumento ni Toby sa isang interview. Habang ang ibang interviewer ay tila nag-iingat, sinalo ni Rico ang mga fact-check na nagpahiya kay Tiangco on the spot. Suwabe ang banat ni Rico pero kitang-kita ang pagkapahiya ni Toby. Lalo na nang biro siyang tawaging firm leader na kailangan daw ng bansa bilang House Speaker. Nagkukwento si Toby na nandoon daw siya sa pulong kung saan pinapagalitan ni BBM sina Zaldico at Martin Romualdez noong 2024. Ang tanong, bakit ngayon mo lang sinasabi? Kung totoo ang malasakit mo sa bayan, bakit hindi ka nag-privilege speech noon pa? Bakit kailangang hintayin ang 2026 para magbida-bida? Siguro dahil lumaki ang budget allocation para sa Lone District of Navotas ngayong taon? O baka naman dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin makuha ang pinapangarap mong pwesto bilang Speaker o Appropriations Chair? Habang abala si Toby sa pag-iingay sa national stage, kumusta naman ang Navotas? Bilyon-bilyon ang budget para sa flood control at kung ano-anong budget insertions pero ang resulta, lubog pa rin sa baha ang Navotas. Habang ang Pasig at Quezon City ay humahataw ang GDP at tax revenue, ang Navotas ay tila naiwan na sa nakaraan. Sabi nga, time is the ultimate truth teller. Sa spotlight ng politika, may mga taong lalong kumikinang dahil sa prinsipyo tulad ni Sonny Trillanes na tuloy-tuloy ang laban sa korupsyon. At mayroon namang mga natutunaw sa init ng katotohanan. Para kay Toby Tiangco, bago siya magpanggap na tagapagligtas ng bayan, ayusin niya muna ang talamak na agricultural smuggling, ang 2.6 billion pesos cigarette smuggling, at ang walang katapusang baha sa sarili niyang balwarte. Dahil sa politika, ang mabahong isda, gaano man ibalot sa magarang barong, aalingasaw at aalingasaw pa rin. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses
ang kainin